Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Nag-aalmusal po ako. Habang nag-aalmusal ako, makinig po tayo ng salita ng Diyos dala ni Presbyter Dan Perez ng PMCC Fort Watch. Ano po? Doon sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen. God is good. Okay, pakinggan po natin si Presbyter Dan Perez. Ng prayer power. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating minamahal Apostle Jonathan Santos Periel. Ako'y muling bumabati sa inyong lahat, sa inyong mga giliw naming taga-subaybay. Umaasa po ko na inyong natatamasa ang masaganang pagpapala, paglingap at pagmamalasakit ng Diyos, samantalang tayo'y patuloy na naniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Kumusta po kayo? Ikumusta po niyo ako sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapatid, at sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng programang ito. Patuloy tayong umasa sa kapangyarihan na ipinaparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating pagpapatuloy, tayo muna po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay magkaroon ng pagkakataong makadulog sa iyo, mailapit sa iyo ang aming mga kahilingan. Masabi namin sa iyo ang aming mga suliranin o kung anumang aming dalahin sa buhay. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang kami ay makapaniwalang tutulungan kami sa aming mga pangangailangan. At tagpuin mo kami ngayon at ang iyong salita'y makatulong upang kami ay magkaroon ng pananampalataya na tutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Marami pong salamat o Diyos sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga taga-subaybay ngayon. Kami naniniwalang pagpapalain mo kami. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay mababasa natin sa Aklat ng Santiago. Ang kapitulo ay 1 ang talatay 6 hanggang sa talatang 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yun na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ating bubulayin ngayon ang isang paksa na napakahalaga, overcoming doubt. Overcoming doubt. Kailangang mapagtagumpayan natin, malampasan natin, at maipagwagi natin ang ating sarili sa pag-aalinlangan. Ano ba yung doubt? Ang kahulugan ng doubt, feeling uncertain or lacking belief in the truth, lack of confidence. Yung pagdududa, kawalan ng katiyakan o kakulangan ng paniniwala sa katotohanan, kawalan ng tiwala. Karaniwan tayo ay sino nga ba ang hindi nag-aalinlangan? Sino nga ba ang hindi nagdududa? Sino nga ba ang hindi nagkukulang ng paniniwala at kakayanang magtiwala? Likas po siguro, o mahirap sabihin likas, pero karaniwan tayo, sapagkat kahit ang mga apostol sa Biblia, dumating ang pagkakataon sa buhay nila na sila'y nag-alinlangan. Dumating din sa kanila ang doubt. Halimbawa, si Apostol Pedro, na kilala nating makisig at makapangyarihang apostol, ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanya na
siya ay nag-alinlangan din, nagduda din siya sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. Nababasa natin sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 14, ang talata po ay 28 hanggang sa talatang 32. At sumagot si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y lumulubog ay sumigaw at nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakokonti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Kaya dito ay sinasabi ng salita ng Diyos na si Apostol Pedro man ay apostol na. Sabi ng Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Siyempre may mga dahilan sa buhay natin kung bakit tayo ay nagdududa, kinukulang tayo, nakakadama tayo ng hindi panatag, nawawalan tayo ng tiwala. Sapagkat ito ngang karanasan ni Apostol Pedro, lumakad na siya sa ibabaw ng tubig. Kumbaga, gusto niyang patunay, ikaw ba talaga yan, Panginoon? So, minsan may mga ganun sa buhay natin. Talaga bang ang Panginoon, kaya niya ba ito? Gusto natin, kaya ang pagdududa ay nagbibigay sa atin ng question kung kaya ba natin talaga, magagawa ba, mangyayari ba? O kagaya ng ang Panginoon ay pinagdududahan ng bawat isa sa atin, gaya ni Apostol Pedro, ikaw ba talaga yan, Panginoon? Natural yon na tayo minsan ay dumating sa sandali ng pagdududa. Ay sabi ng Panginoon, ako nga ito. Kung ikaw yan, kung ikaw yan, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Ay sabi ng Panginoon, halika. Kaya si Apostol Pedro ay lumunsad sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig. So, ito nga, totoo nga. Pero, nung makita niya malakas ang hangin, malakas ang alon, natakot siya. Nawala yung kanyang paniwala doon sa ginawa ng Diyos sa kanya na kaya siyang palakarin sa ibabaw ng tubig. At sabi doon, siya'y nagpasimulang lumubog. Buti na lang, tumawag siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. At hinawakan, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at siya inabot. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Ikaw kukunti ang iyong pananampalataya. So, ang pag-aalinlangan ay bunga rin ng kakauntian ng ating pananampalataya. Ang pag-aalinlangan ay dumarating kapag hindi tayo sigurado doon sa ating pinaniniwalaan. Ang pag-aalinlangan ay dumarating sa atin kapag may malakas na hangin, may malaking alon, may malaking trahedya sa buhay natin. At natatanong po natin ang Panginoon, totoo ba? Totoo ba, Panginoon? Totoo ka ba? Kaya mo bang gawin ito sa akin? Sabi ng Panginoon, halika. Halika. Gaya ng ginawa kay Pedro. Ganyan ang panawagan ng Diyos sa atin. Na tayo ay mayroong pagkakataon na tayo ay nagdududa, nag-aalinlangan. Nakakadama tayo ng hindi maganda sapagkat tayo ay nag-aalala sa ating buhay. Maaring may malaking pagsubok, may malaking problema,
may malaking pangangailangan at dumarating sa atin. Ang gaya ng naranasan ni Apostol Pedro na tayo'y kumunti ang pananampalataya. Pero purihin ng Panginoon, ang kamay ng Diyos ay handa lagi niyang iunat Amen. Amen. upang ikaw ay abutin. Kaya dito, ano ang naging sagot ng Panginoon? Yung kakuntian mo ng pananampalataya. Yan ang panlaban natin sa pag-aalinlangan. Yung kauntian ng pananampalataya ang nagdadala sa atin sa pag-aalinlangan, pagdududa. Kaya tumawag ka sa Panginoon, gaya ni Apostol Pedro. Pag tumawag ka sa Panginoon, kaya sa ating teksto sinabi, tumawag ka, humingi kang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. So, ang panalangin na may pananampalataya, dagdagan mo ang iyong pananampalataya. Kaya yan ang laging magkalaban. Para mapagtagumpayan mo ang pag-aalinlangan, dagdagan mo ang iyong pananampalataya. Maniwala ka na ang kamay ng Diyos ay handa niyang iabot para ikaw ay tulungan. Maniwala ka na kayang gawin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Tiyan mo, parang imposible na si Apostol Pedro ay makalakad sa ibabaw ng tubig. Pero nung una ay naniwala. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Nang una naman, naniniwala tayo. Kaya nang tayo ay naniniwala, nagagawa natin, nangyayari sa atin ang mga dakilang bagay, ang mabubuting bagay. Pero pag ikaw ay natakot, pag ikaw ay nangamba, pag ikaw ay nag-alala, ikaw ay nagduda, doon tayo unti-unting lumulubog. Doon tayo unti-unting nanghihina. Doon unti-unting natatabunan tayo ng malalaking alo ng suliranin. Subalit, tumawag ka, kapatid. Tumawag ka sa Panginoon, gaya ni Apostol Pedro. Panginoon, iligtas mo ako. At iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at siya'y iniligtas. May mga pangyayari sa buhay natin na maaaring gaya ng karanasan ni Apostol Pedro. Natural na tayo ay dumating sa panahon ng panghihina at pag-aalinlangan. Ngunit may Panginoon na handang tumulong sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang isa pang nais kong ibigay sa inyong halimbawa ay si Apostol Tomas. Ay kilala naman natin na siya ay apostol pero isa siya nasa nabansagang apostol na mapag-alinlangan. Hindi naman siguro talaga siya mapag-alinlangan. Dumating lang ang panahon na talagang kinakailangang pagbigyan niya yung kanyang pagdududa. Sa Juan, ang kapitulo ay 20, ang talata ay 24 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanya, maliban na aking makita ang kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng kanyang pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Nakasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nakapinid ang mga pinto at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagay sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri. Tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong mga kamay at isuot mo sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayanin, kundi mapanampalatayanin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka.
mapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Purihin ang pangalan ng Amen. Dahil ito po yung pangyayari na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli at dumating sa kanila na wala si Tomas sa kanilang pagtitipon. Absent siya. At ikinuwento sa kanila ng ibang alagad na dumating ang Panginoong Hesus, nabuhay siya maguli. Pero sabi ni Tomas, malibang hindi ako naniniwala, malibang may dikit ko ang aking daliri, maisuot ko sa butas ng pako sa kanyang kamay at sa butas ng kanyang tagiliran, doon lamang ako maniniwala. At pagkalipas ng 8 araw, sila'y nagkatipon, present na si Tomas, at dumating ang Panginoon sa kanila. At doon sinabi agad sa kanila ng Panginoon, halika, idaitin mo ang iyong kamay, ang iyong daliri. At sabi niya, Panginoon at Diyos ko. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang hindi mapanampalatayanin. Minsan tayo ay nagdududa sapagkat laging gusto natin ang katunayan. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ka, Tomas. Mapalad yung mga hindi nakakakita, gayon may sumampalataya. Minsan, kinakailangan natin ang katunayan. Totoo ba yan? Kaya ba yan? Nangyari ba yan? Nangyari na nga eh. Hindi tayo nadadala minsan ng mga patotoo. Hindi tayo nadadala minsan ng mga nangyari sa iba, naranasan ng iba. Sapagkat tayo minsan gusto natin personal na karanasan. Pero alam nyo, pag dumating ang ganong sandali sa buhay, ipaparanas ng Diyos sa atin ng personal nating karanasan para lamang tayo ay maging mapanampalatayan. At alam niyo ang sabi ng Panginoon kay Tomas, dahil ako'y nakita mo, dahil may nakita kang katunayan, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong sumasampalataya na kahit hindi ako nakita. Alam nyo, iyan ang paraan ng Diyos na minsan pinaparating tayo sa ganong pangyayari. At hindi maiwasan po na tayo ay magduda, lalo kung hindi naman natin naging karanasan. Sabi nga ng iba, halimbawa, meron daw naging milyonaryo. Alam nyo, kung gagawin ka ng Diyos na milyonaryo, talagang magiging milyonaryo ka eh. Sabi nga ng isang milyonaryong nakausap ko, ang negosyo lang, plastic lang, milyonaryo. Bakit? Sa dami ng gumagamit ng plastic. Yung isa raw kasama nila, ang negosyo, toothpick lang. Isipin mo, sa toothpick lang naging milyonaryo. Bakit? Milyon ang bumibili ng toothpick eh. Yung isa naman, ano ang kanyang tinda? Ice. Maniniwala ka ba na may nagiging milyonaryo sa ice? Sa yelo? Diba? Pero dahil nga ginawa ng Diyos, kaya siguro maniwala ba ako dyan na dahil sa yelo, dahil sa plastic, dahil sa toothpick, magiging milyonaryo ako. Yun ang nangyari sa kanila eh. Bakit hindi mo paniwalaan? Ikaw, ano po ang gusto mong mangyari sa iyo? Kaya mo bang paniwalaan? Kung kaya mo, lahat ng bagay ay may pangyayari. Pag gagawin ka ng Diyos milyonaryo, kaya nang gawin. Kayang gawin ng Diyos na tayo ay maging milyonaryo. Amen. Kung ikaw ay may sakit, kayang alisin ng Diyos ang iyong cancer, kayang alisin ng Diyos ang iyong lahat ng karamdaman. Amen. Ginawa sa iba eh. Naniniwala ka ba na kayang gawin sa iyo? Ang pananampalataya ay hindi lamang upang subukin kung kaya o hindi ng Diyos. Kung totoo o hindi. Ang
ang pananampalataya ay buong pagtitiwala. Kaya sabi, huwag kang hindi mapanampalatayanin, Amen. kundi maging mapanampalatayanin ka. Amen. At pangyayarihin ka. Papangyarihin ng Diyos. Mapagtatagumpayin mo ang anumang pagdududa. Huwag mong sukatin ang kakayanan, ang magagawa ng Diyos. Amen. Kayang gawin ng ating Diyos. Kaya nga may Amen, awit amen. tayo ng mga luma pang awit. Magagawa ng ating Diyos. Magagawa ng ating Diyos. Amen. Ang lahat ng anuman, magagawa niya ang lahat. Kaya ba? Ayun nga. Kaya mo bang paniwalaan? Huwag mong sukatin. Paniwalaan mo. Magagawa ng ating Diyos. Kaya, normal siguro. Paminsan-minsan ay magduda tayo. Paminsan-minsan ay mag-alinlangan tayo. May pagkakataong tayo na magduda at mag-alinlangan. Pero wag mo namang aaraw-arawin. Hallelujah. Wag mong gawing buhay. Kung minsan, siguro, tayo ay nag-aalinlangan. Pero wag mo namang araw-arawin. Mas mabuti, manatili tayo mapanampalatayanin. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang manaming Diyos, kami nagagalak sa mga salita mo na iyong ipinangako sa amin. Pagpalain mo ang mga katotohanan na kung kami ay lalapit sa iyo, iuunat mo ang iyong kamay at anumang kalagayan namin, anumang pagkalubog namin, gaya ni Apostol Pedro, ay kaya mo kaming ahunin. Amen. Amen. Kami man nasa gitna ng mga malalakas na hangin ng bagyo, ng malalaking alon ng buhay, kaya mo kaming papariyanin sa iyo at palakarin sa ibabaw ng dagat ng mga bagyo, sa ibabaw ng lahat ng unos sa aming buhay, Amen. sapagkat ililigtas kami ng iyong kamay. Amen. Amen. Huwag kaming magduda sa kakayanan mo, sa katotohanan mo. Huwag mo kaming hayaang hindi maging mapanampalatayanin gaya ni Tomas. Hallelujah. Kundi tulungan mong maging mapanampalatayanin. Huwag naming subukin, huwag naming sukatin ang iyong kakayanan. Kaya mong gawin. Amen. Kung kami may sakit, kaya mo kaming pagalingin kung Amen. gugustuhin mo. Kaya mo kaming pagpalain, kaya mong gawing milyonaryo ang sino man sa amin. Amen. Sapagkat walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya mo. Huwag mong hayaang kami sumukat ng katotohanan mo at ng kakayanan mo. Amen. Kundi maniwala kami. Maniwala kami. At isang kapalaran na kami ay maging mapalad kung kami ay hindi sumukat ng iyong kakayanan, kundi lubos maniwala kami. Amen. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain mo ang aming mga tagapakinig. Amen. Pagpalain mo kaming lahat. At pagpalain mo ang programang ito, ang Prayer mga power! speakers. So, napakinggan po natin ang magandang mensahe ni Presbyter Dan Perez ng Prayer Power ang loob ng PMCC Fort Watts. So, sige, ito po yung kaibigan Jesus. Inquay Salon. Sa po ko senior citizen, 64. Stroke nose. 6 na taon at 6 na buwan, kaibigan. PWD, 6 na taon kasi po yung tuhod ko. Ito. Dito lang naman ang damage. Hindi naman lahat. Dito lang po. Ito lang portion nito. Sa biyaya at awa ng Panginoon Diyos. Amen tayo dyan, kaibigan. Tarang. O, close open pa yun. Lalalala. Sige po, sana meron tayong natutunan sa mensahe ni Presbyter Dan Perez ng PMCC Fort Watts. God bless us all po. Babayo!